Darating siya at kukunin niya ang kanya. Kukunin tayo ng Panginoon. Amen? Ikaw ay kanya. Ang tanong, siya ba ay sa atin? Kung tayo ay kanya, siya ba ay sa iyo? Siya ba ay sa atin? No? Wait lang ngayon sinabi. Okay, kailangan po na mga kapatid. Kaya nga sinabi ng Nahum chapter 1 verse 7, no? Sabi po doon, no? The Lord is good. No? At sinabi ko sa bandang muli, and He knoweth them that trust in Him. Alam niya kung sino yung nagtiwala sa Kanya. At yun ang Kanyang kukunin. Ang dating na rapture. Yung nagtiwala sa Kanya. He know them that trust in Him. Okay, so tayo po ay dadako sa ating pag-aaral. Kunin ko lang po yung aking notes, yung aking message para sa dito po tayo mga kapatid sa dalawang kinote ko kanina. Doon tayo sa Genesis chapter 18 verse number 14, saka sa Jeremiah 32 verse 27. Okay, tayo po silingan ko po kayo. Please stand with me. Tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon bilang paggalang o pagrespeto sa salita ng Diyos. No? Pag nire-respeto mo ang salita ng Diyos, nire-respeto mo ang Diyos. Tayo po ay magbasa dito sa Book of Genesis chapter 18 verse 14 at Jeremiah 32 verse 27. So dalawang verse po ito na ating pong pag-aaralan. No? At nandiyan na rin po ang ating tema, no? Na ating pag-aaralan. Ang ating mababasa sa Genesis chapter 18 verse 14 and Jeremiah 32 verse 27. So umpisahan muna natin doon sa Genesis. Then tatanong tayo sa Jeremiah 32 verse 27. Okay, nandiyan na po kayo sa Genesis chapter 18 verse number 14. Sahin po natin Genesis chapter 18 verse 14. Then talong tayo sa Jeremiah 32:27. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Begin. Is anything too hard for the Lord? At the time appointed, I will return unto thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son. Doon tayo sa Jeremiah 32 verse number 27. Sahin po natin Jeremiah 32 verse 27. Yan na po kayo mga kapatid. Ready? Begin. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? No? Kapansin nyo, parehas dalawang tanong yan. So, nandyan po ang ating pamagat. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard? Sabi niya, for me. So, ayan po ang ating pamagat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ang sa langit, salamat po Panginoon sa hapong ito na makita namin Panginoon na walang imposible sa iyo. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Mga bagay na mahirap sa tao, sa iyo walang mahirap, Panginoon. Salamat po, Panginoon, meron kaming Diyos na kagaya mo, Panginoon, na hindi mahirap ang lahat. Pagkat ikaw ay omnipotent God, omniscient God, omnipresent God. Lord, we thank you. Kayo po ang manguna sa bawat isa po sa amin, especially sa inyong lingkod, sa pagdi-deliver ng iyong mensahe sa hapong ito. Puspusin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, Diyos ang mga banal na sa langit. Salamat po, Panginoon, na malaman po namin kung ano yung ginawa niyo sa buhay po ni Abraham at ng kanyang asawa ni Sarah. Ganon din po kay Prophet Jeremiah, kung paano po siya ginamit, Panginoon,
pinakita po ninyo yung sign kung paano ma-restore Israel, ang Jerusalem, yung restoration po. Salamat po, Panginoon. Pinakita niyo po ang kapangyarihan niyo po sa kanila. At alam po namin sa hapong ito, ipapakita niyo rin po ang kapangyarihan niyo sa bawat isa po sa amin. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Take your seat, mga kapatid. Okay. Is anything too hard for the Lord? No? Madalas po natin yan naririnig. Maraming mensahe na ang nagmensahe nito. Pero bakit may mga pagkakataon sa buhay ng Kristiyano parang may mahirap sa kanya? Parang may mahirap sa buhay ng Kristiyano. Sapagkat ang hirap, hindi niya binibigay sa Panginoon. Siya ang nagsasarili ng hirap niya, hindi niya ibinibigay sa Panginoon. Kaya minsan po, ganyan po nangyayari, mga kapatid. Madalas po natin nasasambit is na walang may hirap sa Panginoon, pero minsan, ang nangyayari, hindi natin maibigay yung hirap natin sa Diyos. Nakakalungkot po, maraming Kristiyano. Pag nahihirapan na, kumakapit sa patalim. Hindi, imbis na kumapit sa Panginoon, mas kumakapit pa sa bagay na kung saan mapapahamak. Nais ng Panginoon sa hapong ito, makita po natin kung paano po kumilos ang Diyos sa buhay po ni Abraham at ni Sarah. Mag-asawa po sila. Pinakita po ng Diyos na walang mahirap sa kanya. Pinakita po ng Diyos kay Jeremiah na walang mahirap basta ang puso ay tama. Kaya malaking bagay po makita natin, is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for me? Yan po ang sinabi ng Panginoon dito sa 2 versikulo na ating binasa. Kaya maganda na ito yung panghawakan natin sa ating buhay Kristiyano. Meron bang mahirap sa Diyos? Wala. No, wala. Walang mahirap sa Diyos. Amen. Ang mahirap tayo mismo ang nagdadala ng hirap. Bigyan natin ang hirap sa Diyos. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Kapatid, kung inyong mapapansin dito sa ating pinag-aaralan, no? Ito yung nagre-remind sa ating mga mananampalataya that no problem, prayer, or promise is beyond His power. Makikita po natin, no problem, no prayer, no promise is beyond His power. Makikita po natin, nasa Panginoon lahat. Amen. Lahat. Kung ating makikita yung power ng Panginoon na kumilos po sa buhay po ng mga anak niya. Noon pa man hanggang ngayon, nananatili yung kapangyarihan ng Panginoon. At hindi po ito maglalaho. That's right. Hindi po ito matatapos. Hindi magwawakas. Mananatili. Praise God. Ganun po ang Panginoon natin. No? Noon pa man, pinakilala niya na kung sino siya. At kung ano yung magagawa niya sa iyo at sa akin. Marami po siyang nagawa noon pa man na kaya niyang gawin hanggang ngayon. Sapagkat sinabi niya, no? Sabi niya, siya ang the beginning and the end, the first and the last. No? Sabi ng Panginoon, siya ang dati, ngayon, at magpakailanman. The same, yes, Jesus Christ is the same yesterday, Today and today, forever. and forever. Praise Kaya walang pagbabago ang Panginoon. Yung Diyos ni Abraham ay Diyos din natin. Iba nga lang yung time period ng mga Old Testament sa panahon ni Abraham. Sa panahon mo, iba. Yung kaligtasan natin hindi nawawala sa kanila. Yung soul, yung espiritu, yung spirit nila, come and go. Sa Old Testament sa atin, hindi na come and go. No?
Yung ating panahon ngayon, yung kaligtasan natin, na-retain na po yun. Nananatili. Hindi nawawala yung kaligtasan natin. Okay? Kamalaking bagay yung ating pong natututunan mula sa salita ng Panginoon. Pinadudunong po tayo. Binibigyan tayo ng kapangahawakan natin. Katulad po nito. No? Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for me? No? So makita po natin, is anything too hard for the Lord? Sinabi po dyan sa verse number 14, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Sinabi po sa Jeremiah 32 verse 27, Is there anything too hard for me? So makikita po natin, alam niyo po ba, nangyari sa panahon na kung saan, ito po si Sarah ay nagduda sa sinabi ng Panginoon. Kung inyo mapapansin sa ating binasa sa Genesis chapter 18, mapapansin po natin, may pangako si Sarah. Pero bago yun, no, pumunta ang tatlong angel doon sa lugar po ni Abraham. At doon angel na yun, ang isa doon ay ang Panginoon. Tinawag na the Lord. Yung dalawa pumunta doon sa Sodom and Gomorrah. Sila ay tinawag na the man. No? The angel of God. So makikita natin, kinausap ni Abraham, no? Yung ating Panginoon. Basahin po natin, no? Bilang klaro. Genesis chapter 18. Meron silang bisita. May bisita po si Abraham. Dito sa verse number 1, no, makikita natin hanggang verse number 3. Pasinin po natin. Merong visitor si Abraham. Sabi dito, And the Lord appeared unto him in the plain of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day, and he lift up his eyes, no? Si Abraham tunghi. Si Abraham, he lift up his eyes, and look, and lo, 3 men stood by him. And when he saw them, he ran. Tumakbo siya to meet them from the tent door. No? Tumakbo si Abraham para salubungin yung tatlo. To run to meet them for the tent door and bow himself toward the ground. Nandun yung kanyang pagsamba. Pero makita niyo po sa verse number 3, yung tatlong bisita po ni Abraham, isa dun ay ang Panginoon. Tingnan niyo po sa verse 3, and said, My Lord. Sino yung kausap po ni Abraham dito na sinasabi niyang, My Lord? Walang iba, ang Panginoon. Huh? Kita niyo po. Kaya mapapansin niyo po, 3 men, and address one of them is as my Lord, na sinabi dito sa verse number 3. Sinabi rin po sa verse na yung tatlong men na yon, na natili yung isa. Nag-stay muna yung isa. Walang iba ang Panginoon. At yung dalawa pumunta sa Sodom and Gomorrah para iligtas si Lot. Dahil yun ay susunod, yun po ay gugunawin ng Panginoon. Dahil baka sobrang wicked po ang mga tao doon. Maraming bakla. Tomboy. No? Makita po natin doon na kumpisa. Maraming bakla po doon. Kaya gugunawin po ng Panginoon. Okay? Susunugin. So makita po natin, sabi diyan sa verse number 3, and said, My Lord, so yung kausap niya na nag-retain doon, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant. No? Basahin po natin yung verse number 22. Talon tayo sa verse 22. And the men turned their faces from thence and went toward Sodom. Take note, yung dalawa, pumunta doon sa Sodom. Ngayon, but Abraham stood yet before the Lord. Nanatili po si Abraham kasama ang Panginoon. Talon tayo sa verse 26. Sino yung kausap niya pa dito? And the Lord said kay Abraham, If I find in Sodom 50 righteous with the city, then I will spare all the place of their sake. No? So, kausap dito ni Abraham ay ang Panginoon natin. Ngayon, sabi niya, kung ako'y makakahanap, makakasumpong ng 50,
dito sabi dito, within the city, doon sa Sodom and Gomorrah, mag-i-isper po sila. Eh sinabi ni Abraham, paano po, Panginoon, kung 45? I-isper ko sila. Paano po pagka 30? I-isper ko sila. Paano po pagka 20? I-isper ko sila. Pinakahuling sabi ni Abraham, paano kung 10 na lang po? I-isper ko sila. Amen. Nakita niyo po yung sinabi dyan sa verse? No? Mayroong 50, nag-umpisa sa 50, naging 45, naging 40, naging 30, naging 20, at naging 10. Pero nandun po yung spare ng Panginoon. Dahil si Lot, no? Dahil ang Sodom and Gomorrah, sobrang wicked na. Kaya nagpadala ng angel po doon para tuksain po ang mga tao doon. Pero, inisper po niya ang pamilya po ni Lot. Yung nga lang, yung asawa niya, na sinasabi po ng Panginoon, huwag lilingon. Ang nangyari, lumingon yung asawa, yung babae. Arian. Ano nangyari? Naging asin. Pillar of salt. Kaya, yun nga yung dinadayo ng ibang mga tao sa lugar po ng pinangyarihan po kay Lot's wife. So makita po natin, pinakikita po dito mga kapatid, yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Is anything too hard for the Lord? No, nothing. Walang imposible sa Panginoon. Walang mahihirap sa Diyos. Dito nga po mga kapatid, natatawa pa si Sarah na siya'y magkakaroon ng anak. Bakit? Ilang taon na po si Sarah? 90 years old. Siyempre, kung sa panahon natin talagang tatawanan mo yung sarili mo, matatawa ka eh. 90 na ako, magkakaroon pa ako ng anak. Hello? Pero sa panahon po ni Sarah at ni Abraham, talagang yung edad, dumarating po sa palakihan o pataasan ng edad. Noon. Pero patagalan ng edad. Noon yun. Pero ngayon hindi na po. Kabataan na. Tama. Hindi na po nangyayari yun. Pabatamin. No? Noon pataas. Pwede. Mahaba pa ang buhay. Pero ngayon hindi na. Paisiya na nga po ngayon eh. Iba po kasi yung time period nila sa panahon natin kasi puro instant na ngayon. Kaya delikado po yung puro instant na yung kinakain ng tao. That's right. Wala na yung tinatawag na fresh na vegetable, fresh na pagkain, puro instant na lang. Kaya ang buhay ng tao, umiiksi. Nagiging madali ang buhay. Pagka nagutom, huwag ka ng instant noodle. Pagka nagutom, yung mga canned goods, o yung mga ready to eat na kagad, konting init lang, kain na kagad. Pero noon hindi walang ganyan. Noon walang ganyan mga kapatid. Pero makita po natin, iba noon sa panahon ni Sarah. So makita natin, hindi po siya naniwala sa sinabi ng Panginoon. Nagduda siya, 90 years old na ako, magkakanak pa ako. Kaya nagtanong dito sa verse 14, is anything too hard for the Lord? Kung inyo mapapansin dyan sa verse 18, nagkaroon ng pagtatanong, is anything too hard for the Lord? Ito yung unbelief ni Sarah eh. Meron bang mahirap sa sinabi ng Panginoon? Yeah, Sarah, sabi niya, then Sarah nag-deny pa siya, nagsinungaling pa siya. Sabi pa dito, saying, I love not. Hindi ako tumawa. Pero alam ng Panginoon, tumawa siya. Kasi hindi siya naniwala sa sinabi ng Panginoon. For she was afraid. May takot siya. And he said, nay, but thou didst love. Tingnan niyo po. Pero sinabi ng Panginoon, hindi, tumawa ka. Sinungaling po si Sarah. Kaya makita po natin mga kapatid, yung sinabi ng Panginoon, pag sinabi niya, yung pangako niya, tinutupad niya. Amen. Pagka ikaw ay pinangakuan ng Panginoon, tutuparin ng Panginoon. Amen. Panghawakan mo ang salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako, hindi napapako. Yeah. Panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos at hindi ito biro-biro. Panghawakan natin ang pangako ng Panginoon, ito ay matutupad.
Huwag lang natin itong pagdudahan. Huwag natin i-deny. No? Minsan dinideny ng tao ang salita ng Diyos eh. No? Di naman talaga totoo yung sinabi ng Panginoon eh. Patay na. Di naman talaga totoo yung mga pangako ng Panginoon. Patay na. Di naman talaga tinutupad ng Panginoon yung kanyang sinasabi sa Bible eh. Patay na. Hindi tama po yun ang dapat sabihin ng Kristiyano sa panahon natin ngayon. Tama? Pero salamat mga kapatid, kung tayo po ay pinangakuan, totoo ang pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Diyos, kailanman hindi mapapako. Di ba may awitin po nyo? Promise of God cannot be broken. Promises you broken, vows you failed to pay. Other words you spoken haunt your soul today. It means you keep falling. Hope seems all in vain. Don't give up the struggle. Get up and try again. No? Ang mga pangako ng Panginoon, hindi yan po nagbabago. Because Jesus, our God, is a God of yesterday, the God of today, and the God forever. The God of sa hinaharap. No? So point number 1, is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for me? Number 1, there is no promise too hard for the Lord to fulfill. No, there is no promise too hard for the Lord to fulfill. Walang pangako, no? Ang Panginoon, walang pangako na hindi niya tutuparin. Tutuparin niya yung kanyang pangako sa iyo. Paano siya nangako doon sa Old Testament saints? Nangako siya rin sa atin sa New Testament saints. Ay hindi nagbabago yung pangako ng Panginoon. Kailanman po ang pangako niya ay mananatiling pangako. Natutuparin niya. Okay? 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Basahin po natin 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Kaya makita niyo po, God promised Abraham and Sarah a son in their old age. And Sarah laughed out of disbelief, no? Out of disbelief, na talagang nando po yung kanya nga pong disbelief. Hindi siya naniniwala sa sinabi ng Panginoon. God countered her doubt with this defining question. No? So, pinagdudaan niya. Pero salamat, ikaw at ako, natin pagdudaan ng sinabi ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon, huwag natin pagdudaan. Colossians chapter 2, nasinin po natin yung promise ng Panginoon na ipupulpil niya sa ating mga Kristiyano. Colossians chapter 2. Sabi po dito sa verse number, Colossians chapter 1 verse 20. Verse 20, and having made peace through the blood of His cross. Tingnan niyo po mga kapatid, mayroong kapayapaan through the blood of His cross. No? Nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo, tayo po ay binigyan ng kapayapaan. Yung banal na dugo na nabuhos doon, mga kapatid, through the blood of His cross. Binigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. By Him to reconcile all things unto Himself. By Him, tingnan niyo po palagi sinasabi, by Him, no? By Him, inulit-ulit sa verse number 20. I say, whether they be things in earth or things in heaven. Dito man sa mundo at maging sa langit. No? Pinatutungkulan niya yung pangako niya dito sa atin, dito man sa ating lugar, sa lupa, at doon man sa langit, hindi nagbabago na siya ay magbibigay ng kapayapaan sa iyo at sa akin. Kapayapaan. No, mas lalo na sa langit.
Payapa na tayo doon. Binibigyan din tayo ng Panginoon dito sa lupa ng kapayapaan. Kaya sabi din, whether be things in earth or whether be things in heaven. Yung payapa ka, no? Kahit marami kang problema, sino nagbibigay? Panginoon. Ang Panginoon lang. Amen. Wala nang ibang magbibigay nyo. Hindi kayang ibigay ng mga Poncio Pilato o tinatawag na mayroong mga posisyon dito sa mundo. O hindi ka kayang bigyan ni Presidente ng kapayapaan na kayang ibigay ng Panginoon natin. Okay? Usapan natin mga kapatid, kaya yung promise ng Panginoon, there is no promise too hard for the Lord. There is no promise too hard for the Lord to fulfill. 2 Peter 1:4. 2 Peter 1:4. Kaya nga po yung pangako ng ating Panginoon kay Abraham, kay Sarah, no? Walang pangakong Hindi natutupad. hindi natutupad sa sinabi ng Panginoon kay Sarah. Kung sinabi ng Panginoon na siya'y magkakanak, kahit 90 years old siya, magkakanak siya. Nagkaanak ba? Yes! Nagkaanak sila. At sino naging anak po nila? Si Isaac. Isaac. No? Pero mo, 90 years old, nangyari nagkaanak po sila. Si Isaac. No? So, makita po natin, tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Ang tanong, pag nangako ko sa Panginoon, tutuparin mo ba? Pag nangako tayo sa Panginoon, tutuparin ba natin? Kailangan po, kung ang Panginoon nangako sa iyo, tinupad niya kay Sarah ang pangako ng Diyos. Pagka nangako sa iyo ang Panginoon, tutuparin niya. Ang tanong, in return, tutuparin ba natin ang pangako natin sa Kanya? Tutuparin mo ba ang pangako mo sa Panginoon? Tutuparin ba natin ang pangako natin sa Panginoon? Marami na tayong pangako. Sa mga marami natin na pangako, meron na ba tayong natupad? Meron ka na bang natupad sa mga marami mong pangako? Sa marami mong mga pangako? Sa marami nating mga pangako, may natupad na ba tayo? It's about time. Kung siya'y tumutupad, tayo din kailangan tumupad. Kailangan natin tumupad. No? Pakita natin na marunong din tayong tumupad sa ating mga pangako. Hindi lang Panginoon. Yes, hindi natin kaya yung ginagawa niya. Pero makakaya natin sa tulong at biyaya ng Panginoon. Pag nangako ka, tuparin na. Tuparin mo. Tuparin ko. Biyaya ng Panginoon yun. Sa tulong niya yun. Sa awa niya yun. Kaya makita niyo po yung promise. There is no promise too hard for the Lord to fulfill. 2 Peter 2 Peter chapter 1 verse number 4. Whereby are given unto us exceeding great and precious promise. Amen. No? Promises. Kapatid, yung kanya nga pong mga precious promises nandyan. No? Makikita po natin yung mga precious promises ng ating Panginoon. Nakapansin po natin yan, yung mga precious promises ng Panginoon. That by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. No? Nakikita po natin yung exceeding great promise ng Panginoon. Sobra-sobra yung pangako ng Panginoon sa iyo. Ang nangyayari, pangako ng Panginoon natin na sobra-sobra, napapabayaan natin. No? Hindi natin na-appreciate. Nawawala po yung appreciation natin sa mga promises ng Panginoon. Di man lang tayo matuto magpasalamat, buhay pa tayo ngayon. Eh yung iba, hindi naman na huminga. Yung iba nandun sa balig ng karamdaman. 50-50 sa ospital. No? Ikaw, buo ang katawan mo, buo ang katawan natin, huminga pa tayo sila, nandun, may oxygen. Binibili. At yung oxygen nyo, magkano? 5,000 a day. Binibili ng oxygen. No? Libre ang hangin sa atin, sa kanila, may bayad. Hello? Is there anything too hard for the Lord? Nothing. No?
Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Nagko-quote nga tayo ng Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Nagko-quote nga tayo ng John chapter 15, verse number 5. No? Ano sinabi doon? Or without me, you can do nothing. Kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. Nagko-quote nga tayo ng John chapter 3, verse 27. A man can receive nothing except it be given him from heaven. Yung mga bagay na verse na yun, mga kapatid, patungkol yun sa mga promises ng Panginoon. Sa kanyang kapangyarihan. Eh, merong magagawa siya. At wala tayong magagawa kung wala siya. Pero salamat, may magagawa tayo, kasama natin siya. Now, there is no promise too hard for the Lord to fulfill. Walang mahirap sa Panginoon. Walang pangakong mahirap pagdating sa pagtupad ng ating Panginoon. Pagdating po sa mga pangako niya, tinutupad niya. No? Numbers chapter 23, basahin po natin verse 19. Numbers chapter 23, verse number 19. Ano po sabi ng Numbers 23, verse 19? Sabi po dito sa Numbers chapter 23, verse 19, God is not a man that he should lie. Sinungaling ba ang Diyos? No, hindi po. Ang Diyos natin hindi tao lang. Yes, nagkatawang tao lang. Nagkatawang tao siya. Pero hindi po kagaya ng tao nagsisinungaling. Ang Diyos natin hindi nagsisinungaling. Hello? Ang tao, tayo yon, nagsisinungaling tayo. Pero ang Diyos, pag nangako, hindi siya nagsisinungaling. Kailan ba naging nagsinungalingan sa iyo ang Diyos? Hindi pa. Sa talang buhay mo, sa talang buhay natin, nung tayo po'y naging tao, naging Kristiyano tayo, naging anak tayo ng Diyos, naging sinungaling ba ang Diyos sa atin? No. Kailan po hindi naging sinungaling ng Diyos? Kaya nga po ang nature ng isang Diyos, God is, sabi po ng salita ng Panginoon, ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Diba? Sa Titus 1:2, ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. In hope of eternal life, which God cannot lie, promise before. Oh, yes, Titus 1:2. In hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. No? He cannot lie to you. He cannot lie to me. He cannot lie to us. Because God is not the God na kung saan ay nagsisinungaling. God cannot lie. God cannot lie. No? Hindi siya marunong magsinungaling. No? Dahil hindi siya tao lang. Kasi kung tao lang siya, magsisinungaling siya eh. Pero hindi tao lang ang ating Panginoon. Ama, Diyos siya. Kaya hindi po tao lang si Jesus Christ. 100% tao siya, pero 100% Diyos siya. Yes. No? So makita po natin, there is no promise too hard for the Lord to fulfill. So makita po natin yan, mga kapatid. Ano yung sabi po na madalas pong binabanggit po na yung every promise in the Bible is true for your life. When human resources are exhausted, God's power begins. Alam niyo po, pag dumarating sa punto na wala ka nang magagawa, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Pag wala ka nang magagawa. Doon mag-uumpisa yung promise ng Panginoon. Amen. Cannot be broken. Praise God. No? Point number 2. Dito na po tayo sa point number 2. Number 1, there is no promise too hard for the Lord for fulfill. Okay? So makita po natin yan, mga kapatid. Kailangan po natin na mapansin na tayo kailangan po dumipende sa pangako. Ang, di ba, maawit tayo, ang mga pangako ng Diyos Ama, tibay ko sa pananampalataya. No? Ang buhay ko'y nasa liwanag niya, laging sa pangako'y naasa. May English nyo, di ba? Standing on the promises.
Standing on the promises of God, my King, through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Ha? Tibay mo sa pananampalataya. No? Kailangan pinatitibay tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya. Laging sa pangako'y aasa. Tibay natin sa pananampalataya. Kaya palagi tayong umasa sa Kanyang mga pangako. At patitibayin niya tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Amen? So point number 2, there is no prayer too hard for the Lord to answer. Kapatid, pag nananalangin ka at ako, tayo, no? Walang panalangin na hindi kayang sagutin ng Panginoon. Meron bang panalangin na hindi kayang sagutin ng Panginoon? Except na lang kung mali yung puso mo. Yeah. Diba? Katulad yung kanina nabanggit natin. Amen. No? Pag may ang tao, ang puso niya, wicked. Ano sabi po ng Psalm 66 verse 18? If I regard iniquity in my heart, the Lord will not. The Lord will not hear me. Amen. Will not hear me. Yeah. Yes, sumasagot ang Panginoon. No? Meron ding no. Meron ding wait. Yeah. Kaya, pasinin niyo po mga kapatid. Sumasagot siya pag tama ang puso natin. Wala tayong iniquity sa ating puso. Kaya kailangan mga kapatid, pag tayo nananalangin sa Panginoon, check muna natin yung puso natin kung mayroon tayong bahid ng kasalanan para sagutin tayo sa ating mga kahilingan. Tama? Kasi pagka hindi natin in-apply yung Psalm 66 verse 18, hindi tayo pakikinggan ng Panginoon. Kasi meron pa tayong iniquity. Ha? So kailangan, gawin po natin manalangin. Hingi ng tawad, sabi sa 1 John 1:19, confess our sins. He is faithful and just. Siya ay tapat at matuwid na magpapatawad sa atin. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So malaking bagay po yung mga kapatid. No? Pero pag tamang puso, maganda, there is no prayer too hard for the Lord to answer. No? Walang mahirap sa panalangin ng puso ay tama. Pagka tama ang puso ng bawat isa sa atin dito, walang mahirap na tayo ay titigin ng Panginoon. No? Walang panalangin na mahirap pagdating sa Panginoon. Basta tama ang puso ng bawat isa sa atin dito. Tanong ko, tama ba ang puso natin sa oras na ito para humingi tayo ng panalangin sa Kanya? Tama ba ang puso mo sa oras na ito para humiling ka at sagutin ka ng Panginoon sa iyong kahilingan? Is your heart right to God? Is our heart? Get right with God. Kung meron tayong tinatagong kasalanan. Kung may kasalanan ka, mag-get right ka na sa Panginoon. So kung mo na ang mga kasalanan mo, ang mga kasalanan ko, isubuan na natin. Siya po ay makikinig at siya po ay tapat at matuwid na magpapatawad sa ating mga kasalanan. And there is no prayer too hard for the Lord to answer. No? Walang panalangin na mahirap pagdating sa Panginoon. Sasagutin ka niya. Jeremiah 33:3, alam na po natin yan. Ano po sabi ng Jeremiah 33, yung ating hotline, yung ating call hotline? Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Tawag tayo sa Kanya. Call unto me, sabi ng Panginoon. Tawag ka sa akin, at ika'y sasagutin ko. Ibig sabihin, manalangin tayo sa Panginoon para tayo sagutin. Basta tama ang puso, wala yung iniquity in our heart, ganda at sasagutin tayo ng Panginoon. The Lord will not hear me pag may kasalanan tayo. Hingi tayo ng tawad. First, i-apply na natin yung 1 John 1:9. Okay? Ano pa yung sabi ng Matthew 11:28? Come unto me, I will No? only
and heavy laden, come unto me, and come unto me, ano sabi na? Ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So, siya po ang nagbibigay po ng rest. Gusto mo talaga mag-rest in peace? Siya rin, bibigay ng rest in peace. Pasaway tayo, bibigyan tayo ng rest in peace. Ha? Gusto mo na ba mag-rest in peace? Wag muna. Oo, mo na raw, sabi. May kakasal pa eh. Ikakasal pa si Straight na, huwag mo na mag-rest in peace. No? Mahirap po kasi meron pang special event na mangyayari kay Sister Edna. Huwag mo na. Huwag mo na yung RIP. Muna. Transfer. So, meron pang pinag-ahandaan Sister Edna. So, no? Makikita pa natin siya na lumalakad sa aisle. Amen? No? What a day that will be. What a day that will be. Ginawang no? Rapture eh. Pero mga kapatid, magandang bagay po yung ating matutungayan pag kinasal si Sister Edna. Pagpalayin natin patuloy yung kanila pong pag-isang dibdib ni Brother John. Yung provision, yung pangangailangan po sa kasal po nila. Ha? Kaya nga po, panalangin po natin. Panalangin yung pinag-aaralan natin, no? No? There is no prayer too hard for the Lord to answer. Kung panalangin ni Sister Edna na magiging matagumpay ang kanyang kasal, mangyayari yun. Amen. Right. Walang mahirap pagdating sa Panginoon. Basta tamang puso para humingi ng panalangin sa Panginoon. Amen. There is no prayer, no, for the Lord. There is no prayer too hard for the Lord, no, to answer our prayer. Wala pong mahirap po sa Panginoon, no? Walang mahirap sa panalangin. Lahat po ay sasagutin ng Panginoon basta tayo po ay tama na lumalapit sa Kanya. Kung hindi tama ang paglapit mo, huwag ka na lang lumapit. Pero kung tama, umasa ka, yung panalangin mo, granted. Answer prayer. Okay? So, Matthew 17 verse 20, basahin po natin. Kaya makita po natin dito sa Jeremiah, di ba? Jeremiah 33:3. 33:3. Jeremiah is imprisoned, and God tells him to call upon him to reveal great and mighty things. Pinapakita po mga kapatid doon sa Jeremiah 32 verse 27 na binasa natin, is that anything too hard for the Lord? For me? Is anything too hard for me? May mahirap ba sa Panginoon? Wala pong mahirap sa Panginoon. Kahit na gaano pa kahirap yung nararanasan mo ngayon, kaya kang bigyan ng comfort. Kaya kang bigyan ng ginhawa. Ay hirap ang buhay ng Kristiyano, totoo. Pero mas mahirap ang buhay na walang Kristo sa That's puso. right. Amen. Mas lalo mahirap pag wala kang Kristo sa puso mo. Correct. Kaya sa mga nanonood sa atin dito mga kapatid, kung wala pang Kristo sa puso mo, mas lalo mahirap. Pero kailangan mo si Kristo, tanggapin mo siya. Pag tiwalaan mo siya, bigyan mo siya ng puwang sa iyong buhay. At hindi ka magsisisi. Magkakaroon ng direction ang buhay mo. Bibigyan ka niya ng pinakamahalagang makakamtan mo sa iyong buhay. Ang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Magiging anak ka ng Panginoon at lahat ng pangako ng Panginoon pagkakalob niya sa iyo, lumapit ka lang sa Kanya. Amen? So makita niyo Matthew 17 verse 20, ano sinabi po dito? Sa Matthew 17 verse number 20. Kailangan po natin kasi magtiwala sa Kanya nga pong kakayahan. Verse number 20, and Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Diba? Yung inaawit natin, nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible
No? Ganda ng awit po yun eh. Kinanta na rin po natin yun, nakalimutan lang natin yung lyrics. Pero walang imposible sa Panginoon. No? Kaya yung imposible sa tao, sa Diyos, walang imposible. Maring kay Sarah, hindi siya maniniwala. No? Pero alam nyo kay Abraham, maniniwala siya na kayang ibigay ng Panginoon. Kasi father of all faith si Abraham. Ginawa nga niya, inalay nga niya yung kanyang anak, kaisang-isang anak. No? At makikita niyo yung pananampalataya ni Abraham. Father of all faith. Kaya tularan natin si Abraham. Yung pananampalataya, hindi mawala sa atin. Manatili. Amen? Father of all faith si Abraham. Kaya yung pananampalataya niya, no, siya po ay nagtagumpay. Amen. So, John chapter 16 verse 23, kaya nothing is impossible with God. No? John chapter 16 verse 23. Ano po ang sabi ng 23? 16, 23. And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, ano gagawin ng Panginoon? He will give it to you. Amen? Kung ano man yung inihiling mo sa tatay ng ating tagapagligtas, ano gagawin ng Diyos natin? Gagawin po niya ang nais ng puso mo. Nais na yung inihiling mo ay tutok din ng Panginoon. Kapatid, ang Panginoon po natin, hindi po basta-basta. Ang Panginoon po natin, hindi po siya pipitsugin. Ang Panginoon po natin, hindi natin pwedeng smallin. Hindi siya small. Siya ay terrible. Sinabi nga nila, small but terrible. Ang Panginoon, bigatin po ang Panginoon natin. Hindi po siya, huwag natin maliitin ang Panginoon, ang kakayahan ng Panginoon, hindi natin pwedeng limitahan. Unlimited God ang Diyos. Ikaw at ako, limitado ang ating kakayahan. Pero ang Diyos natin, hindi limitado. Tama? Amen. Ano man ang gawin mo dito sa mundo, may limitasyon ng kakayahan natin. Pero ang Diyos, ang kaya niya, hindi mo kayang limitahan. Kaya niyang baguhin eh. Binago nga niya tayo eh. No? Pinagpala nga niya tayo eh. Biniles ka nga ng Panginoon nung ikaw ay naging anak ng Diyos eh. Kaya ba nang kagain natin yun? Kaya ba natin yung ginagawa niya? Hindi. Kaya hindi natin siya pwedeng limitahan. Mga kapatid, there is no prayer too hard for the Lord to answer. There is no prayer too hard for the Lord to answer. Marami ng sagot na sinagot ang Panginoon sa panalangin mo. Bakit nagdududa ka pa? Minsan, nagdududa ka pa. Huwag na! Tapusin mo na yung pagdududa mo sa Panginoon. Huwag ka nang umalili pa sa buhay ni Sarah na nagduda sa pangako ng Panginoon sa kanya. Marami po kasi Kristiyano ngayon, marami pong question pagdating po sa mga pangako ng Panginoon. Pagdating po sa panalangin, ayaw na rin manalangin ng Kristiyano. Kasi hindi na umaasa pa sa Panginoon na igagrant o sasagutin ng Panginoon yung panalangin. Kaya tinatamad na. Hindi nga naluhod sa Panginoon eh. Hindi nga nananalangin pagka matutulog o kakain man o aalis ka man bago pumunta ka sa trabaho mo. Minsan ang Kristiyano hindi na nagpipray. Nakakalimutan na natin. Pag-gising sa umaga, di man lang tayo nag-pray. Bago tayo matulog, di man lang tayo nag-pray. Bago tayo kumain, di tayo nag-pray. Bago tayo umalis sa ating mga bahay, papunta sa ating trabaho, di tayo nag-pray. Pero nag-expect ka ng answered prayer.
paano tayo sasagutin ng Panginoon sa ating mga answer prayer, sa ating mga panalangin kung hindi tayo magpapatuloy manalangin sa Kanya? Huwag po tayo maging ingrato. Minsan ingrato ang ng ibang Kristiyano eh. Hindi marunong magpasalamat ba? Matapos na pagpalain, matapos na biyayaan ng Panginoon, nakalimutan na ang ginawa ng Diyos. Di ba nangyari yan sa Bible? Yung 10, pinagaling ng Panginoon, isa lang bumalik. Hinahanap ng Panginoon yung Siyam. Nasaan yung Siyam? Bakit isa lang yung dumating na para magpasalamat? Nakakalungkot po. Yan po ay true to life story. No? Pasalamat tayo. Buhay pa tayo. Pasalamat tayo. Nakakakain tayo 3 beses sa isang araw. Yung iba, hindi na nga nakakakain. Salamat tayo, nakakabihis ka ng ganyan. Nakakabihis tayo ng ganito. Yung iba, mga nakabold pa sa iba. Sa ibang bansa. No? Yung iba, walang tirahan. Ikaw, nakakatira ka. Mayroon kang bahay. No? Yung iba, nakakakain ng ilang beses. Yung iba hindi. Mapalad tayo, nakakapag-church tayo. Yung iba, hindi na nakakapag-church. Mas mapalad ka, nakakapag-church ka. Ganun niyo po hindi nakakapag-church. Sa limot ang buhay. Ganun niyo po ang buhay nila ngayon. Ano ang kanilang naapektuhan sa kanila, ano? Naapektuhan ang spiritual nila. Beauty na wala. Kapatid, pag tayo po ay nawala na, Honestly, no? Nawawala na sa presensya ng Panginoon, sa sentro ng kalooban ng Diyos, wala na po yung beauty natin. Yung preservation ng Panginoon, wala na. Maganda yung pinipreserve tayo ng Panginoon. Kaya nga po, bakit siya darating? Gusto niya, ikaw at ako, preserve ng Panginoon, kukunin niya tayo, dadalhin niya tayo sa langit. Nandun yung preservation ng Panginoon. Inihaanda tayo sapagkat tutuparin niya ang kanyang pangako na siya ibabalik po para sa akin. Para kunin niya tayo at dalhin niya tayo sa kanyang kaharian sa langit. Laking bagay po yun. Yun yung what a day that will be. Fly away, fly away. No? Nakita po natin, there is no prayer too hard for the Lord to answer our prayers. Okay? Pangatlo, dito na po tayo sa pangatlo. There is no problem too hard for the Lord to solve. Meron bang problema na hindi kayang solusyonan ng Panginoon? Kapatid, kung ikaw may problema, tanong ko sa iyo, hindi ba kaya ng Diyos mo? Pag may problema ka, problema sa pera, yan ang madalas pong number 1 enemy ng tao at maging ang Kristiyano. That's right. Number 1 enemy o number 1 na palaging sinasambit ng tao, pera. Pera. Mga kapatid, buti pa ang pera, may tao. Sabi nila, ang tao, walang pera. Pero kung wala man tayong pera, mga kapatid, ang tanong ko sa iyo, pinabayaan ka na ba ng Panginoon nang wala kang pera? Ginutom ka na ba ng Panginoon nang wala kang pera? Wala ka bang pera, may ginagamit na instrumento ang Panginoon eh. Praise the Lord. May ginagamit na instrumento ang Panginoon. Ginagamit ang church. Ginagamit ang mga kapatiran. Ginagamit ang kapwa nating mga mananampalataya. Nakita sa buhay mo na kailangan mo ang tinatawag na distributing for the necessity of the saints. Amen. May pangangailangan ka na nakita ng mga kapatid, ginamit ng Diyos. Amen. Thank God. Diyos, mayroon bang imposible sa Diyos? Wala. Wala po. May mahirap pa sa Diyos na kaya na hindi niya kaya bigyan ka ng solusyon sa problema mo. Wala. Nothing! It's impossible. No? Buksan po natin sa Exodus chapter 14 verse 31. 31. Exodus, no? Exodus This is an Exodus. chapter 14. Amen. Ano po ang nangyari po dito sa Exodus chapter 14? Kasi nangyayari po mga kapatid, kala natin, no?
Wala nang solusyon sa problema. Meron. Hindi solusyon sa problema na hindi ka umati sa church pag mayroon kang mga problema. Right. Oh. Hindi ka aatin ng church pag may problema ka. Hindi solusyon yun. No? Pag may problema ka sa buhay mo, hindi ka naatin sa church, hindi solusyon. That's right. Pag may sakit, hindi ka naatin, hindi solusyon din yun. May mga sakit nga dito. Amen. Pero nakaatin eh. Amen. Solusyon ba yun? Oh. Kung talagang gusto mo, may paraan. Right. Kung ayaw mo talaga, maraming kang dahilan. That's right. Amen. Maraming dahilan minsan po ang Kristiyano. Hindi po solusyon. Ito. Mga anak, dito kayo, huwag kayong maglaro. Doon kayo, sa mga tatayat namin yun. Dito kayo. Wala dyan sa likod, mga anak. Dito kayo, mga anak. Mabigat kailan. Dito ka, doon. Kinaram ko. Kinaram ko. Nagmamaestro man. Mamaestro ka na po man. Huwag kayong magtabi-tabi. Doon kayo sa mga magulang mo. Ikaw, Lance, dito ka sa tatay mo. Ikaw, Jay, pumunta ka doon kay Ate Edna mo. Doon sa kay Ate Edna mo. Punta ka doon. Samuel? Samuel, diyan ka na lang. Masakit? Ha? Masakit? Ay, ano nag-umiyak? Mga kapatid, no? There is no problem that cannot be solved by God. Walang problema na hindi kayang solusyonan ng ating Panginoon. No? Kailan ka ba hindi binigyan ng solusyon ng Panginoon na nagkaroon ka ng problema? Tanong ko sa iyo. Sa tanang buhay mo, bilang Kristiyano, o yung kahit na bilang hindi ka pa Kristiyano, no? Pero alam niyo po, mas lalo pagka Kristiyano ka, nandun lalo yung solusyon ng Panginoon. Kaya malaking bagay po, naging Kristiyano tayo kasi may solusyon sa ating problema. Amen. Yung unbeliever tayo eh. Biro niyo po, no? Mayroong nagpe-pray lang sa atin, kaya tayo binibigyan ng solusyon sa problema natin. Pero ngayon believer na tayo, mas lalo tayong bibigyan ng solusyon sa problema natin kasi anak tayo ng Diyos. Amen. Yan ang pagkakaiba natin, mga kapatid. Yung tayo po naging anak ng Diyos, naging Christian, naging anak tayo ng Diyos, lahat ng ating mga problema may solusyon. Kaya makita natin sa point number 3, there is no problem too hard for the Lord to solve. No? There is no problem too hard for the Lord to solve. Kaya ito makita natin sa Exodus chapter 14, verse 13, no? Mapapasin po natin dito sa Exodus chapter 14, verse 13 to 31. Sabi po dito sa verse 13, and Moses said unto the people, fear ye not. Huwag kayong matakot, sabi ni Moses sa kanyang mga kalay, stand still and see the salvation of the Lord, which we will show to you in the day. For the Egyptian whom ye had seen today, ye shall see them again no more forever. Hindi na. Ngayong nakita nyo sila, yung mga Egyptian na yan, ngayon nyo na lang sila makikita. At hindi nyo na sila muling makikita. Huh? Sabi diyan, and the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. No? Kaya mga kalaking bagay po, hindi tayo umaatras. Pag may problema, huwag kang aatras! Amen. Pasulong! Amen. Dito nag-forward sila. Sabi ng Panginoon, forward kayo, huwag kayong babalik, huwag kayong aatras, huwag kayong mag-u-turn, huwag kayong babalik sa Egypt. Ang sabi ng Panginoon, go forward! Go forward, mga kapatid. Isan po, parang gusto natin bumalik sa ating buhay. Unbeliever tayo. Hindi na dapat, mga kapatid. Bakit gusto mo bang bumalik sa buhay ng unbeliever ka? May bibili ako. Gusto mo pang balikan yung mga past life mo na hindi magaganda?
Huwag mo nang balikan. Right. Hindi ka mapapabuti diyan. If any man be in Christ is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Magiging malala pa ang sitwasyon mo, ang iyong buhay pagka bumalik ka sa unbelieving stage. No? Pag binalikan mo yung mga dati mong ginagawa nang ikaw unsaved pa, unbeliever ka pa, wala ka pang Kristo, mas malala, mas masahol pa ang gagawa mo. Kasi Kristiyano ka na ngayon eh. Yan ang sabi ng Bible sa Peter. No? Mas matindi pa ang magagawa mong kasalanan kasi ngayon alam mo na yung tama at mali. May alam ka na sa Bible. Pero bumabalik ka pa sa past life mo, sa old nature mo, sa mga ginagawa mo nang ikaw ay unbeliever pa. Kaya huwag na natin gawin po yun. No? No turning back. No turning back. Di ba? Awit po yun. No turning back. Kaya huwag po na tayong bumalik pa sa dati nating past life, sa ating old life, yung old nature natin. Huwag natin entertain. Maganda yung itong ating present time. Go forward, sabi po dito. Ibig sabihin, tuloy lang. Magpatuloy ka lang. Continue daw. No? Kailangan kang huwag kang huminto. Obtain the crown. No? Kailangan ma-involve. Press on. Kailangan press toward the mark for the high price of... Kailangan po natin yun. Meron tayong tinatarget na, huwag na tayong tumigil pa. Kasi meron ka na ngayong target. Yung magkaroon ka ng corona, ang dating ng judgment seat of Christ. Aharap ka sa Panginoon at ikay puputungan ng corona ng Panginoon. No? Mahirap kung ikaw harap sa Panginoon na wala yung nasunog yung mga reward natin. Malulungkot tayo kasi yung reward natin nasunog. Huwag natin pong hayaan mangyari yun. Okay? So makita po natin, binasa po natin si Moses. No? Kaya sinabi niya sa verse number, dito sa Exodus, binasa po natin sa verse 13, chapter 14, verse 13. No? The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou we speak unto the children of Israel, that they go forward, but lift thou up thy rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it, and the children of Israel shall go on dry land ground through the midst of the sea. Tingnan niyo po, lumalakad na walang tubig doon sa dagat, hinati ng Panginoon. Mayroon bang mahirap sa Panginoon? Ang may problema ba sa buhay mo na hindi kayang gawin ng Panginoon? May mahirap ba? Wala. Ang hirap ng... Tingnan niyo po, hindi sila makatawid kasi dagat. Merong bundok. Nandyan din po yung kalaban nila. Hindi na sila pwede. Hindi sila pwedeng matras. So kailangan, nagsabi ng Panginoon, go forward. At sinasabi ng mga kritiko ni Abraham, ni Moses, paano kami makakapunta doon sa promised land? Dagat na to. Bundok to. Ito na yung chariot of ni Pero. Hindi na kami pwedeng mag-forward kasi wala na kami dadaanan. Pero pinakita ng Panginoon ang kapangyarihan niya. Amen. Straight. Ano sabi niya sa verse number? Tingnan niyo po, sabi niya sa verse number 16. Lift thou up thy rod, no? And stretch out thine hand over the sea, and divide it, no? Nahati yung dagat, and the children of Israel shall go on dry land, no? On dry ground, through the midst of the sea, no? Nahati yung dagat, nakalakad sila, at hindi basa, yung nilakaran nila. Tuyo, dry land, dry ground. No? So makikita po natin, tuyo yung ground, yung lupa na kanilang dinaanan. Mayroon bang problema na hindi kaya solusyonan ng Panginoon? Wala po. Nothing.
Wala. Makita niyo po? Malaking problema nila eh, pero may solusyon. Kung may malaki ang problema, may solusyon ng Panginoon. Magtiwala lang tayo sa kanyang kakayahan. Magtiwala lang tayo sa kanyang kapangyarihan at meron siyang solusyon na hindi mo kaya, siya may kaya. Okay? Exodus chapter 15. Ano po sinabi dito? Exodus. Exodus 15:23. Exodus 15:23 hanggang 26. Ano po sabi ng Exodus 15:23 to 26? And when they came to Mara, they could not drink of the waters of Mara, for they were bitter. Therefore, the name of it was called Mara. No? Yung Mara na yun, nakita po natin, ito po yung lugar na kung saan, and the people murmured, no? Nagkaroon po sila ng murmuring against Moses. Mareklamo sila eh. Saying, what shall we drink? Ano yung inumin namin? Yung Mara, yung tubig nila, bitter. No? Mapait. So ano yung pwede nang inumin? Kaya nagrereklamo sila, anong inumin natin ito? Hindi natin nainom yung Mara, yung tubig, Mara eh. Mapait. No? Tama ba? Mapait yung bitter? O, sabi dito, sabi dyan, no? And he cried unto the Lord, and the Lord shewed him a tree, which when he had cast into the waters were made sweet. Tingnan niyo po, tinapon yung puno doon sa tubig at nagkaroon na lasa, matamis na. Merong ginagawa ang Panginoon na hindi kayang gawin ng tao, pero ginawa ng Panginoon yon. Nakikita niyo po, pinapakita na merong pong kakayahan ng Panginoon. God is able. Diba, meron nga tayong awitin, is able, God is able. No, ang Diyos po ay may kakayahan. Kaya makita po natin, ginawa po niyang matamis yung mapait na tubig sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Okay? So, ano pa? Makita po natin Exodus 17. No? Kay Moses pa rin. Ano pa dito? Exodus chapter 17, verse 5 to 7. Niksaan ko na lang po. For the sake of time. Exodus chapter 17, verse 5 to 7. And the Lord said unto Moses, no, kay Moses naman, go on before the people and take with thee of the elders of Israel and thy rod, wherewith thou smotest the river, take in thine hand and go. Behold, I will stand before thee there upon the rock in the Horeb, and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. And he called the name of the place Massah and Meribah, because of the cheating of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, is the Lord among us or not? Isang yan ang nangyayari. Nasa atin pa ba ang Panginoon? O wala na? No, nagtatanong sila, nasa atin pa ba ang Panginoon? Kasama pa ba natin ang Panginoon? Amen. Pero nasa kanila pa ang Panginoon. Tingnan niyo po, para hindi sila mauhaw, ano ginawa po ng Panginoon? Yung bato. Ginawa po ni Moses, pinukpok. No? Kasi sa pagiging reklamador ng mga Israelita sa kanya, pinukpok niya. Ang sabi ng Panginoon, kausapin mo niya. Matigas ang ulo kasi ng mga Israelita, nainis na po ito si Moses. Kaya ginawa niya, pinukpok niya, lumabas ang tubig. Kaya alam niyo po, hindi siya nakapasok sa promised land. Hindi niya pagsunod. Disobedience po ni Moses. Dahil ang sabi ng Panginoon, kausapin lang yung bato. Pero ang ginawa niya, pinupok niya. Sa inis niya sa mga kababayan niya. No? So, ano makikita po natin mga kapatid? Pero nakita po natin, no? Mayroong problema, may solusyon. May problema, may solusyon. No? May problema, may solusyon. May solusyon kay Moses doon sa Red Sea. May solusyon doon sa yung Mara, bitter, ginawang sweet. May solusyon dito na hindi sila makainom, pinukpok yung bato, imbis na kausapin,
lumabas ang tubig, may solusyon sa problema. Hello? Tayo mga kapatid, ano ba ang problema mo? Marami kataas ang problema. Ano ang problema mo sa Panginoon at kayang solusyonan ng Panginoon? Meron ka bang problema ngayon? Bigay mo sa Panginoon, susolusyonan ng Panginoon. Amen. Yes, Lord. Kailangan po natin ilapit sa Panginoon. Ibigay natin yung problema sa Panginoon, siya ang susolusyon. Huwag mong ariin, huwag mong sanay na sa'yo lang yung problema. Huwag mo lang, ano mo yung tawag doon? Sarilihin yung problema. Ibigay mo sa Panginoon. At siya ang bahala na meron siyang gagawin solusyon sa problema. Amen. Tingnan niyo po mga kapatid, lahat ng problema ni Moses, binigyan ng solusyon ng Panginoon. Kung kiniklaim natin yung Diyos nila ay Diyos din natin, why not i-claim natin yung solusyon sa problema natin ngayon? May problema ka ngayon, may solusyon sa problema mo. I-claim mo yung solusyon na kayang solusyonan ng Panginoon ng problema mo. Malaki ba ang problema mo kay Moses? Mayroon pa bang mas malaki ang problema kay Moses? Alam niyo po ba kung ilang daang tao o milyon o thousand o milyon ang nilabas doon sa Egypt? Kung gaano karami? May nabasa ako na komentaryo. No? Milyon. Hindi ko lang alam kung gaano karami talaga. No? Pero marami. Madami po ang nilabas po ni Moses sa Egypt, sa kanyang mga kalahi. At makikita po natin, no? Kung gaano karami ang pinalabas ng Panginoon, binigyan ng solusyon para sa makalabas. How much more yung dami ng problema mo ikumpara mo kay Moses. Kumpara mo sa ginawa ng Panginoon sa pag-alis po ng mga problema ng mga Israelita. Wala pa, kung tutusin. Maliit pa lang yung problema mo kung ihahambing yan kay Moses. Yung problema mo kung ihahambing yan kay Job, maliit lang yan! Amen. Maliit lang po yan. Huwag nating limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Maliit lang po ang problema mo kung ikukumpara sa ibang mga kapatiran. No? Isa nga, yung kung sino pa yung okay ang buhay, siya po yung mas malaki ang problema kaysa doon sa hindi okay ang buhay. Yung maganda ang buhay, maayos, pero yung dumadaan sa mga pagsubok, yung pa yung hindi namumblema. Awan niyo po, kung sino pa yung maganda yung pamumuhay niya, no? Meron siyang maayos na tinitiran, maganda ang kanyang katawan, pero meron kulang. No? Ayaw niyang ibigay yung problema niya sa Panginoon para hindi masolusyonan. Pero yung maraming problema, binibigay sa Panginoon yung problema niya. Maganda ang buhay kasi binibigay niya sa Panginoon at sinusolusyonan ng Panginoon. Yun po ang maganda mga kapatid. Lahat ng problema ibigay natin sa Panginoon. Amen. Hindi natin kaya ito. Right. Kaya nga po hindi binibigay ng mga iba kasi ma-pride. Right. Pride. Kaya pagka may problema, huwag tayo ma-pride. Yun ang magdadala sa atin saan? Sa problema natin. Nangyayari po yan. Ha? Nangyayari po yan sa buhay po ni Pero. Yung believer po siya, di ba? Tingnan niyo po, hanggang sa namatay, yung Pero, pinalitan po ng kanyang anak. Kasi nga, sa pride. Okay? At maging yung sumunod na anak, patay din. No? So, makita po natin, point number 3, there is no problem too hard for the Lord to solve. John chapter 2, makita rin natin, no? Na walang imposible sa Panginoon na kaya niyang solusyonan ng mga lahat ng problema. Number 4, dito na tayo sa number 4, there is no person too hard for the Lord to save. Meron bang mahirap sa Panginoon na hindi niya kayang iligtas ng tao?
Tingnan niyo po si Apostol Paul. Siya po ay sinners, siya ang chief sinners sa lahat ng mga makasalanan. Si Apostol Paul. Pero binago siya ng Panginoon. Mga kapatid, dito mga kapatid, meron tayong makikita, makakasalamuha, maaari, yung pinakamasama sa lahat ng masama dito sa Malanday, kayang baguhin ng Panginoon. Amen. There is no person too hard for the Lord to save. Kahit sobrang kasalanan ng tao, kayang baguhin ng Panginoon. Kayang bigyan ng pangalawang pagkakataon. Kayang bigyan ng bagong buhay. Walang imposible sa Diyos. Pagdating po sa kaligtasan. Paano kaya kung hindi tayo naligtas? Baka isa na po tayo sa mga barumbalo sa labas. Isa na tayo sa mga sinasabing mamamatay. Isang araw lang po, no? Nabalitaan natin, mayroon pong, ingat po yung mga nagmumotor. May ginawa dyan sa may bandang Santo Niño. Ninakawan, no? Nakita doon sa CCTV. Dalawang motor, sinundan yung isang motor, hinagaw yung motor. Na motor at pinadapak doon sa drainage, sa daan. Nakuha yung motor sa kanya. Susi. Oh. Kasi marunong magmotor yung marunong magmotor yung mga naka-backride eh. Ginawa yung motor niya. 4 sila. Sa dalawang motor, dalawa. Yung sinundan nilang isa, so nung sinundan nila ito, bumaba itong may-ari ng motor, kinuha yung isa na naka-backride, kinuha yung motor. Ha? So ingat lang po, marami po ngayon. Kakalat na po yung mga... Pero kung hindi tayo mangangaral at hindi tayo magsosolving, lalong dadami yan. Kaya kailangan natin mangaral at mag-solving para magkaroon sila ng takot sa Diyos. There is no person too hard for the Lord to save. Kaya po ng Panginoon iligtas yung mga yon. Kaya nagkakaroon ng, alam niyo po, kaya nagkakaroon ng mga ganyang bagay kasi tamad na ang Kristiyano mag-akin ng kaluluwa. Dumadami ang mga loko-loko. Dumadami ang mga barumbado. Dumadami ang mga gumagawa ng kasalanan kasi ang Kristiyano tamad na mag-solving, mag-akin ng kaluluwa, mag-invite, magbigay ng drugs, ayaw na sumama sa paglilingkod. Natamad na. Kaya hindi sila na-spread ng gospel. O pagka hindi sila na-spread ng gospel, gagawa sila palagi ng kalokohan. Kaya kailangan natin mga kapatid, mag-share ng gospel, mag-solving, mag-street preaching, mag-invite, para yung mga ganyang bagay, mabawasan man lang. Mabawasan man lang. No? So makita po natin yung mga kapatid. Sabi sa Hebrews chapter 7 verse number 25. Hebrews chapter 7 verse 25. Sabi ng Bible sa Hebrews chapter 7 verse 25, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. No? Kaya nga po, may kakayan po. Where he is able. He is able, my Lord is able. Huh? Ganda po ng awitin na po yun. So, may kakayan po ang ating Panginoon na magligtas to them that uttermost that come unto God, na lumalapit sa Diyos by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. No? Mismo, ang ating Panginoon, nag-intercession, nagpipray na may maligtas. How about you? Nagpipray ka ba? May maligtas din. Ang Diyos natin nagpipray. At gusto ng Panginoon na ang tao ay mapunta sa langit. Ikaw, gusto mo bang mapunta ang tao sa langit? Amen. Kailangan po yun. First Peter, Timothy. Dito tayo sa Timothy. Biglang pumasok sa isipan ko. Timothy.
1 Timothy. 2, 4. 1 Timothy chapter 2, verse number 4, saka verse 6. 1 Timothy chapter 2, verse 4 and 6. Itong gusto ng Panginoon at ang tao ay mapunta sa langit, hindi mapahamak. Who will have all men to be saved. Gusto ng Panginoon na ang lahat ng tao ay maligtas. And to come unto the knowledge of the truth. Amen? Malaman nila ang salita ng Diyos. Paano kung hindi ka mag-street preaching? Paano nila malalaman ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Paano pag hindi ka nag-solving, hindi ka nag-share ng gospel, hindi tayo nag-invite, paano nila mapapakinggan ang salita ng katotohanan? Ang salita ng Diyos. Hindi nila makikita kung sino yung tagapagligtas kung hindi tayo mag-preach, kung hindi tayo mag-share, kung hindi tayo mag-solving. Kailangan natin spread yung gospel. Kaya mayroon ng Acts 1:8. No? Mayroon ng Matthew 28 verse 19 to 20. Okay? Ano sabi sa verse 6? Talon tayo sa verse 6. Who gave himself a ransom for all. Tingnan niyo po, for all. Binigay ng Diyos ang kanyang sarili, ang Diyos natin, walang iba si Kristo, binigay niya ang kanyang buhay para sa lahat. Now, to be testified in due time. Para maligtas na ang tao. No? Kailangan lang niya magtiwala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yung gospel, death, burial, and resurrection. Kailangan niya sampalatayanan yung ginawa ng Panginoon na siya ay merong kakayahan. No? Kailangan po natin yun. Okay? At dito na po tayo sa panguli. Panglima. There is no place too hard for the Lord to revive. No? There is no place too hard for the Lord to revive. Isaiah 49 verse 19. Isaiah 49. Ang kapatid, kahit saan ka mang lugar, pwede kang ma-revive. Pwede kang magamit. Pwede kang mag-init sa pananampalataya mo sa Panginoon. No? Hindi yung nandito ka lang sa church, ma-revive ka na. No? Pwede kang ma-revive kahit nasa street preaching ka. Kahit di kayo nagsosolve, pwede kang ma-revive. No? Pero maganda, nandito sa church, no? Ito yung sentro. Tapos lalabas ka, hayo. Natamnan ka ng salita ng Panginoon. Malaking bagay po sa Isaiah chapter 43 verse number, dito tayo sa Isaiah 43 verse 19. Na po, sabi ng Isaiah 43 verse 19. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know Amen. it? So, makita po natin, behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Tingnan niyo po, meron siyang magiging way, meron siyang, I will even make a way. Ano po yun, mga kapatid? Meron siyang pamamaraan. Meron siyang paraan na gagawin na kaya niya po, no? Ipakita sa atin, no? Binigyan po ng, sinabi diyan, no, sa verse number 19, in the wilderness and rivers in the desert. Kahit na po na ikaw ay nasa wilderness, no? Ano bang place na ikaw ay nasa wilderness? Tingnan niyo po yung mga nasa wilderness. Napapansin nyo, ala natin wala nang nabubuhay sa wilderness, pero meron. No? May plano kasi ang Panginoon sa kanila. Maging doon sa mga rivers in the desert, sa mga disyerto, tingnan niyo po, doon pa nga sa disyerto nga, may tubig na eh. Mahal nga lang ang tubig doon. Meron ako narinig doon sabi na yung tubig doon, sobrang mahal. Pero ang krudo ng langis, mura. Ha? Pero ang tubig, mahal. Baliktad naman sa atin dito, tubig mura, ang gasolina, mahal. Ganun po yung mga kapatid. Meron pong makikita natin, may way ang Panginoon sa mga iba-ibang lugar. Kahit sa wilderness ka, kahit sa desierto ka, kahit sa kuweba ka, kahit ka sa kabundukan, mountain ka, ang Panginoon
Pag nilagay ka dyan, may purpose. May plano ang Panginoon. No? There is no place too hard for the Lord to revive. Magkakaroon ng revival kahit sa kadali ng Panginoon. Si Jesus Christ nga na naranasan niya na makarating sa wilderness. 40 days and 40 nights nasa wilderness po ang Panginoon. Pero ang plano ng Diyos ng Diyos Ama, no? Makita po ninyo, 40 days and 40 nights, wala siyang kinain, wala siyang ininom. 40 days and 40 nights. Pero ang plano ng Panginoon, dalhin siya doon. No? Pero napagtagumpayan niya po yung 40 days and 40 nights. Pero hindi natin kaya yun. Sa desert, no? Sa disyerto, maring dalhin ka. At huwag ka magtaka, may way ang Panginoon kung bakit nga dinala doon. Baka mayroong dadalhin dito sa disyerto. Baka daling ka sa disyerto. Sa Africa. Antarctica. No? Marami po. No? May mga nagmi-mission na po sa mga disyerto. Samang. No? Samang. Marami na po. Nag-mission kami samang. Marami na po. Hindi lamang po dito sa comfort zone. Kasi minsan wala na pong comfort. Minsan po kasi hinahanap ng mga Kristiyano comfort zone. Hindi nila tinitignan yung desert at saka wilderness. O kaya sa mga lugar na kung saan talagang mahirap ang kalagayan ng tao, katulad yung mga nasa kagubatan, no? Nasa mga bundok, yung tulad sa mga tribes, mga tribo, mahirap po, pero may mga pastor, no? Hanga po sa kanila. Biyaya ng Panginoon. Ang hirap po mag-ministeryo pagdating po sa mga tribes. Wala tubig na maayos. Oo, pati pagkain. Kasi yung pagkain doon talagang Hirap na hirap. talagang ano ng misikmura mo kung ano yung kinakain nila, kakain mo. Kailangan ka maging adjustable kasi ikaw ang nakikiano sa kanila. Okay? So makita po natin yan. 5 punto lang mga kapatid. There is no promise too hard to fulfill. Okay? So number 2, there is no prayer too hard for the Lord to answer. There is no problem too hard for the Lord to solve. And there is no person too hard for the Lord to save. And the last, there is no place too hard for the Lord to revive. No? Minsan pa, kung sino po yung dinadala sa malalayong lugar, sila po yung nare-revive. Doon pa nagkakaroon ng revival. Di ba, meron pong na mga tribo nakakilala sa Panginoon dahil sa salita ng Panginoon. Nagkaroon ng revival yun. Naligtas po dahil doon sa radio station. Na-share yung gospel. At yung isang tribo nakakilala sa Panginoon. At yun po ang ginamit para lahat po ng mga iba pang tribo o iba pang mga kalahi nila ay makakilala sa Panginoon sa Kristo. Nagkaroon ng revival. Mga kapatid, walang imposible. Basta ang gospel na spread, na ipangalat sa mga tao, ang Panginoon kumikilos. May nangyayari. Amen? Kaya kung walang nag-spread sa atin, wala naman tayo dito. Kaya salamat may nag-spread sa iyo ng gospel, may nangyari. May nakakilala ka. Nakatanggap ka ng kaligtasan. To God be the glory. Tayo po yung manalangin, mga kapatid, tayo manalangin. Panginoon na nasa langit, salamat po Panginoon sa 5 punto na aming pong napag-aralan. Is there anything too hard for thee? Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for me? Salamat po Panginoon sa mga versikulo na ito, mga talatang ito na aming pong panghawakan. Walang imposible sa iyo, Panginoon, sa iyong mga pangako na hindi mo kayang i-fulfill. Mga pangako mo ay tinutupad mo, Panginoon. Walang imposible sa mga panalangin na hindi mo sinasagot. Sinasagot mo ang mga panalangin namin basta tama ang puso namin at ang kasalanan namin, Panginoon, hinihingi namin ang tawad sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. There is no person
go hard for the Lord to save. Salamat po, guys. Kami po ay sinners saved. We are sinners saved by grace, Panginoon. Kami po ay makasalanan na ligtas sa biyaya mo, Panginoon. Kung hindi po kami naabot ng gospel, Panginoon, paano na kami? Salamat po, Panginoon. Mayroon pong nangyari sa aming buhay sapagkat ay pangalan ang salita mo sa amin. At there is no place go hard na makikita kayo po ang mga batid. Salamat po sa place kahit saan pong kami makarating ay may revival. Hindi po ibig sabihin kung saan lang po may comfort zone, doon lang po may revival. Kahit saan po, Panginoon, ay magkakaroon ng revival, basta po, Panginoon, may share po ang gospel niyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pointers na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa amin natutunan ngayon, Panginoon, sa buhay po ni Abraham, sa buhay po ni Moses, sa buhay po ni Jeremiah, at higit sa lahat sa buhay mo, Panginoon. Kung saan dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Tama, 7. Ay po ay nadako sa ating offertory prayer, Father dito, sa ating offertory. Amen. Purihin ng Panginoon sa gabi nito. Tayo po'y dadako sa ating panalangin, sa ating pagbibigay. Tayo po'y umupo, umikit, nandalian para pa ito paggalang po sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na sa langit, makapangyarihan sa lahat, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, muli sa mga oras na ito, sa gabing ito, Lord. We thank you, Lord, Panginoon, sa iyong mensahe na pinagkaloob sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, simula kaninang umaga, Panginoon, sa aming pinag-aralan, Panginoon, Lord, hanggang ngayong gabi, Panginoon. We thank you, Lord, Panginoon, na muli mong binusog ang aming mga kaluluwa ayon sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Unay nga po, Panginoon, Lord, na wala pong mahirap sa inyo, Panginoon. Kahit anumang pong problema, gaano mang kalaki ang problema, gaano mang karami ang problema, Panginoon, ay nasa inyo po ang solusyon, Panginoon, Lord. Kailangan lang po, Panginoon, ay lumapit kami sa inyo, Panginoon, na tama ang aming mga pusong isipan, Panginoon, Lord. Lord, patawad po sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang pagkakamali, Panginoon, Lord. Tulungan niyo po kayo, Panginoon. Linisin niyo po ang aming pusong isipan, Panginoon, upang ang aming paglapit sa inyo, Panginoon, ay maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan, O Lord. Lord, salamat po sa lahat sa hapon na ito, Panginoon, Lord. Kami po ay dadako sa aming pagbibigay, Panginoon, Lord. Basbasan niyo po ito, Lord. Tuloy mo pong ipagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat may mga trabaho, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanilang mga trabaho, maging sa may mga negosyo, Panginoon, Lord. Pagpalain niyo po, Panginoon, para po ang aming pagbibigay, Panginoon, ay hindi po mahadlangan. Lord, salamat po, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon. Salamat po sa iyong mga biyaya, Panginoon. Blessing, Panginoon, na pinagkaloob sa araw-araw, Panginoon. Especially, Panginoon, kalakasan at ngayon nagbuhay pa kami, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, sa gabi, Lord. Pangunahan ng bawat sa aming, Panginoon. Payong panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen! Ay po ay dadako sa ating